mga normal na ginagawa natin na bawal pala sa Biblia. Ang araw-araw na pagbabasa ng Biblia ay isang mahusay na ugali na maaring makinabang ang bawat Kristiyano sa maraming paraan. Kapag binabasa natin ang Biblia, pinapakain tayo ng salita ng Diyos at ibinibigay para sa ating buhay Kristiyano. Nabanggit ito ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4 nang sinabi niya, pero sumagot siya, nasusulat, ang tao ay mabubuhay hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salitang sinasabi ni Jehovah. Ang iba pang mga talata sa Biblia ay nililinaw din na ang salita ng Diyos ay pampalusog sa atin. Halimbawa, sinasabi ng 1 Peter chapter 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, magkaroon kayo ng pananabik sa purong gatas ng salita, para sa pamamagitan nito ay sumulong kayo tungo sa kaligtasan. Di ba? Maganda talaga kung araw-araw nating basahin ang Biblia. Mayroong ibang bagay na sinasabi ng Biblia na dapat hindi natin ginagawa, pero palagi pa rin nating ginagawa. Alamin natin. Pero bago yan, pakiclick ang subscribe button below kung hindi ka pa subscriber sa aming channel. Salamat po. Tara na! Pagkonsulta sa mga manghuhula at mangkukulam. Mabasa natin sa Leviticus chapter 19 verse 31, huwag kayong hihingi ng tulong sa mga espiritista at huwag kayong kukonsulta sa mga manghuhula para hindi kayo maging marumi dahil sa kanila. Marumi sa paningin ng Diyos kung tayo ay lumapit sa mga espiritista at manghuhula. Pagsusuot ng mga damit na mahalay. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 9, gayon din dapat pagandahin ng mga babae ang sarili nila sa pamamagitan ng maayos na pananamit na nagpapakita ng kahinhinan at matinong pag-iisip, at hindi sa pamamagitan ng pagtitirintas ng buhok o pagsusuot ng ginto o perlas o napakamahal na damit. Dapat pagandahin ng mga babae ang sarili nila sa pamamagitan ng maayos na pananamit, hindi yung mahalay na mga damit na halos makita ng dapat hindi makita. Kapag napuot, huwag magkasala. Mabasa natin sa taga-Efeso chapter 4 verse 26 to 27. Kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Kung susundin ito, walang mag-aaway sa mahabang panahon. Magpatawad agad sa may sala dahil tayo din ay nagkasala. Panunood ng pornografiya. Sa Matthew chapter 5 verse 28, mabasa natin, pero sinasabi ko sa inyo na ang sinumang patuloy na tumitingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa puso niya. Dahil advanced technology na tayo ngayon, madali na ma-access ang mga porno movies sa internet. Pagkain ng mga kakaibang hayop at insekto. Ayon sa Levitico chapter 11 verse 28 to 30, sinumang bumuhat sa mga patay na hayop na ito ay dapat maglaban ng mga damit niya at magiging marumi siya hanggang gabi. Ang mga ito ay marumi para sa inyo. Ito ang nagkukulumpong mga linalang sa lupa na marumi para sa inyo. Dagang naghuhukay, dagang tumatalon, lahat ng uri ng bayawak, tuko, malaking bayawak, butiking tubig, bayawak buhangin, at hunyango. May mga tao na gustong kumain ng mga exotic foods pero sabi ng Biblia, ito ay marumi. Pagkain ng dugo. Sabi ng Leviticus chapter 17 verse 12 at 14, iyan ang dahilan
kung bakit ko sinabi sa mga Israelita, hindi dapat kumain ng dugo ang sinuman sa inyo, at hindi dapat kumain ng mga dugo ang sinumang dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Dahil ang buhay ng bawat nilikha ay ang dugo nito. Dahil naroon ang buhay. Kaya sinasabi ko, huwag ninyong kakainin ang dugo ng bawat uri ng nilikha, dahil ang buhay nito ay ang dugo nito. Ang sinumang kumain ng dugo nito ay papatayin. Noong unang panahon, ang kumain ng dugo ay patayin, dahil ang buhay ng bawat nilikha ay ang dugo nito, dahil naroon ang buhay. Paglalagay ng tato sa katawan. Ayon sa Leviticus chapter 19 verse 28, huwag ninyong hihiwaan ang inyong katawan para sa isang namatay na tao, at huwag kayong maglalagay ng tato sa inyong katawan. Artistic daw ang tato, kaya maraming nagpatato. Kayo nang bahala kung sundin nyo ito o hindi. Sa tagal na panahon, ipinagbabawal na ang tato. Pagmumura. Mabasa natin sa Efeso chapter 4 verse 29. Huwag hayaang lumabas sa bibig ninyo ang bulok na pananalita. Magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpatibay ayon sa pangangailangan para makinabang ang mga nakikinig. Ang pagmumura ay tinatawag na bulok na pananalita. Kaya kung pwede, huwag nang magmumura. Sisiping sa kapwa lalaki. Mabasa natin sa Leviticus chapter 18 verse 22. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki. Kung paano sumisiping ka sa isang babae, iyon ay kasuklam-suklam na gawain. Huwag kayong magalit ha. Binabasa ko lang ang sinasabi ng Biblia. Hindi makipagtalik sa may regla. Ayon sa Leviticus chapter 18 verse 19, huwag kang makipagtalik sa isang babae habang marumi siya dahil sa pagre-regla. Hanggang dito lang tayo. Sana may natutunan ka sa video natin ngayon. Kung hindi ka pa subscriber sa channel namin, paki-click ang subscribe button at ang bell icon below. Be safe, everyone.